Good morning po mga tol, mga guys. Ay, umaandar na pala oras, sinisid ko kasi baka mamaya. Minsan ganun, salita ako ng salita, hindi ko pala napindot yung ano, hindi pala umaandar. Pag tingin ko hindi naka-record. Almusal po tayo. Almusal ko yung natirang yung ginataang pinakbit kagabi na gulay, tsaka isang pritong itlog, tsaka sinangag. Andun yung mama ko sa salas. Pinakain ko na muna siya. Pagtapos na siya, saka ako makain kasi kumbaga wala nang gagawin para tuloy-tuloy ang kain. Mahirap kasi yung sasabay ako ng kain tapos kakain siya, bisa-bila siyang, kaya sabi ko pag safe na siya ron, yung ayun nag-ano na lang, nag-YouTube na lang, nanonood ng nakikinig ng tulpo. Kasi minsan mahirap yung kakain na ako, bigla kang tatawagin, may kailangan pala, kaya sinisigurado ko muna tapos na yung mga gagawin niya, yung mga kailangan niya, nakapag-toothbrush na siya, nakapag-almusal na siya. Kasi minsan may langaw nga, hindi mo pwedeng iwanan nakatiwangwang yung pagkain mo kinakain ko tong gulay kasi ayaw niya na raw, nagsawa na siya. Sabi ko, ako na lang ako kakain yan, sige. Tapos nagpapasigang siya ng isda mamaya. Sabi ko, pag nagsigang ako konti na lang, yung parang isang order lang sa sa pag bumili ka ng ulam, yung para sa'yo lang. Kasi dadami yung lumang ulam Kaya pagsisigang ko siya para sa kanya lang. Sa akin na lang itong pritong isda at itong gulay. Kasi maluluma ito Masarap pa na ng pagkakaluto ko rito, pinakbit na nilagyan ko ng Coco Mama. Bagay pala yun. Yung pinakbit, pagka yung patuyo na, lagyan nyo ng kahit kalahating yung sa pouch ng Coco Mama, yung ganun, kahit kalahati nyo ilagay nyo. So masarap. Hindi po ba? Kasi gusto ko po kada kain ko meron akong gulay. Kumbaga, sandali lang po salin ko lang itong kape ko. Tutuloy lang po natin to. Kasi nakasandal pala dun sa ko Talagayan mo ng kape. Hindi ko sinasalin lahat, inuunti-unti ko para kada salin ko mainit. Kung binigla mo kasi lalamig na dito pasalin-salin ako. Ito kasi lumamig, bago maubos mainit pa rin. Mabalik na sa pinag-uusapan natin mga guys. Nagpopunto kasi ko ng, di ba pa lang ako ngayon? 56, matanda na rin kung tutuusin talaga, sobrang kukumpara sa iba, sobrang tanda na rin. Parang medyo huli na rin ang pagpupondo ng lakas. Dapat kahit mga 20 o 30 pa lang tayo, magpondo na tayo na kada kain natin, meron tayong gulay sa katawan, vegetable. Kasi fiber yun. Basta kada kakain tayo, kahit anong ulam natin, manok, baboy, isda o basta teternohan nyo po ng gulay. Para sa akin lang po ganun. Dapat nung kahit bata ka pa lang gawin mo na yun. Ngayon, inumpisahan ko na yun. Kumbaga po, nagpupondo ko na. Para pagka umabot po ako ng edad ng mga, sa awa ng Diyos sana, loobin po niya, umabot ako ng 70, sa awa po ng Panginoon, medyo, kumbaga kasi humihiling ka sa Diyos na yung bigyan ka ng medyo paabotin ka sa kapanahunan ng buhay natin Kasi ang kapanahunan ng buhay natin, sabi ng Diyos hanggang 70. Pagka magpas kasi sa 70, bonus mo na lang kasi yun ngayon, humihiling ka ng ganun, baka may pagkaloob sa'yo ng Diyos yun. Umitin ka ng 65, puro sakit ka naman, ang hirap naman. Kaya kumbaga humihiling ka sa Diyos, pinopondohan mo yung katawang laman mo ng kalusugan. Pondohan mo rin ng nagpopondo ka ng kabutihan sa katawang laman mo, magpondo ka rin ng kabutihan sa espiritong laman mo, sa espiritong pagkatao mo, para nagpopondo ka sa espiritu mo. Espiritu kasi dalawang pagkatao natin isang pagkataong espiritu, isang pagkataong laman. Pupondohan mo ng kalusugan ng laman mo para pupondohan mo rin ng kabutihan ng pagkataong espiritu mo, para pagkaloob man sa'yo ng Diyos yung hinihiling mong buhay na yung kapanahunan ng buhay na ibigay niya sa'yo hanggang 70, may enjoy mo yun mama, ibigay sa'yo ng Diyos yun, sige, hiniling mo yan, pinagkaloob sa'yo. Tapos nag 65 ka, puro sakit ng katawan, kawawa, puro hirap lang ang aabutin mo, tapos kawawa lang ang mag-aalaga sa'yo. Kaya yun ang hinihiling ko sa Diyos, na bigay po sana ang kapanahunan ng buhay ko hanggang 70. Kasi yun ang kapanahunan ng binigay sa atin, yun ang perang lifespan ng buhay ng tao ngayon na sinabi ng Diyos sa panahon ngayon. Pagka lumagpas ka ron, parang bonus mo na lang yun Yun ang
ihingin mo sa kanyang kaawaan kang naibigay sa'yo sana hanggang, pero siyempre hinihiling mo sa kanya yun, magpondo ka rin ng ano sa katawang laman mo ng kabutihan. Kung nagpopondo ka ng kabutihan sa katawang espiritu mo, ay sa katawang laman mo, magpondo ka rin sa katawang espiritu. Kasi dala po ang katawan natin, katawang laman at katawang espiritu. Yung katawang laman, ito po yun. Ito po yung nagkakasakit, tsaka yung namamatay, yung nangihina, yung nirarayuma. Yung katawang espiritu namin, yun naman yung nasa loob, yun naman ang pag gumagawa tayo ng mga kabutihan, yung paglilingkod sa Diyos, yun ang ano, pag humihiling tayo sa Panginoon, yun pwede niya tayong pagbigyan na yung hininga natin kasama sa espiritu natin, hindi niya agad babawiin. Ganun yun. Maibigay sa atin yun, yung katawang laman pala natin, hindi natin pinondohan ng kabutihan na yung nagkakakain tayo ng mga yung dapat. Yung ano ba, panay gulay, kada kain natin para may lakas tayo kahit pag nagkaloob sa atin ng Ama yung hinihiling natin. Kumbaga may enjoy natin yung binigay na natitirang buhay sa atin na pinagkalooban ka. Sige, bibigyan kita anak na hanggang 70 ka. Eh pag binigyan ka pa ng bonus, paabutin ka pa ng 80. Sige, bibigay ko sa'yo kasi matuwid ka naman eh. Ibig ko sabihin, kung magiging matuwid ka, hindi ko sinasabing matuwid ako sa kasakali. Kaya yun nga sinasabi ko, yung magpopondo ka rin ng kabutihan sa katawang espiritu mo, yun nga yung paggagawa mo ng kabutihan para maging matuwid ka. Kaya ipagkaloob niya sa'yo, maawa sa'yo. Hindi ko sinasakaling ipagkakaloob agad sa'yo. Nasa awa ng Diyos yun eh, kung maaawa siya sa'yo. Kaya, ganun, kaya ang punto ko dito mga guys, kung pinupondohan natin ang katawang laman natin ng puro kabutihan, di ba? Inom tayo ng vitamins, inom tayo ng ng mga masusustansya. Pupondohan din natin ang katawang espiritu natin, hindi yung puro katawang laman lang. Hindi puro sa katawang panlupa lang ang iniisip natin kabutihan. Iisipan din natin yung katawang pang espiritu natin na panlangit. Gagawin din natin ng kabutihan yun para ma-safe din siya. Isinisip natin ang katawang laman natin. Isip din natin ang katawang espiritu natin. Kumbaga, yun ang ibig ko sabihin. Pareho nating silang isa-safe. Kasi yung tao, dalawa ang ano dyan eh, yung gumaganap sa katawan na sa tao, isang katawang laman tsaka isang katawang espiritu. Yung katawang laman nga po, ulitin ko na naman sa bagay sa aking mga ka-member sa church ko, alam na nila yan kasi lagi pinapaksa sa amin yan eh. Siyempre sa mga guys na mga yung mga may followers ako kung sakasakali man po. Medyo itinatakil ko lang po. Dalawa po ang katawan natin. Yung katawang laman po, ito po yung nasisira, yung nasusugat, yung namamatay, yung nagkakasakit. Yung isa naman nating mix ng katawan natin, yung tinatawag na katawang espiritu. Dalawa yun. Yun yung hindi tumatanda. Yung sinasabi ni Kaeli na hindi nyo ba nararamdaman na pakiramdam mo, matanda ka na ngayon pero pakiramdam mo parang nung bata ka pa rin. Yun ang katawang espiritu mo kasi hindi nagbabago yun eh. Ikaw pa rin yun eh. Di ba pakiramdam mo, hindi mo napapansin kahit umabot ka na ng 50, parang pakiramdam mo pa rin maski nung high school ka o nung elementary ka, ikaw pa rin yun. Yun yung katawang espiritu, hindi nagbabago yun. Ang nagbabago yung ating katawang laman. Ito kasi nasisira ito eh. Nasisira, nagkakasakit, nasusugat, nabubulok, pag namatay, mabubulok. Ganun. Ngayon, kung pinupondohan natin itong katawan laman natin, wala tayong ginawa, kundi, inom ako ng mga mamahaling vitamina, kakain ako ng masusustansya. Pondohan din po natin ang katawang espiritu natin. Yun po ang point ko rito kaya sa vlog na to. Yun po. O sige po, susubong muna po ako ha. O, gaya po ng dati, Kuya Raymond Vlog, keep safe, keep healthy. Maraming salamat po sa Diyos sa panibagong araw, buhay at lakas. Dito po ako sa lamesa nag-aalmusal nung lamesa nung kapatid ko na sa Amerika. Ang ganda ng lamesa niya. Sabi ko, wow, sosyal. Salamin ang kapal. Doon na siya sa alas eh, nag-YouTube. Yung nanay ko. Sabi ko sabihin, kasi si mama ko ngayon parang kumbaga maraming naging yung nirarayuman, nakakapulmonary, baka sinulang din siya ng pagpupunto sa katawang laman niya nung araw, baka masyadong nagpapagod rin, dapat hindi masyadong nababitaminan, syempre tsaka siguro hindi rin masyadong kaya ngayon sabi niya, ayoko na niyan kasi ilang beses ko nang kinain, parang may ganun panlasa si mama pag ayaw niya na. Siguro nung araw ganun din siya. Ako kasi ang style ko, kahit ayaw ko na kinakain ko dahil katuwiran ko, kailangan kong ponduhan ng fiber ang katawan na to. Kasi inang hinahanap ng katawang lupa na to, fiber eh.
Parang yung katawang espiritu naman natin ang hinahanap, yung salita naman ng Diyos, yun naman ang pagkain ng katawang espiritu natin, yung salita naman ng Diyos. Itong katawan na to, ang hinahanap nito yung masusustansya, yung fiber, yung mga ganun, sa gulay kinukuha yun. Yun ang hinahanap ng katawan na to para mabuo, katawang laman, yung flesh. Yun po ibig sabihin. Ay, nabalik na naman. Sige po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa Diyos. Kaya po ng dati, Kuya Mon Vlog. Bye-bye. Thank you po for watching. Sige po.